bago tayo hahayok kung saan tayo pupunta. Okay, sa ating i-share this morning, the law of God. Welcome po sa ating timeline and good morning. The law of God. The Ten Commandments reveal God's will and love for us. Its guidelines tell how to relate to God and others. Jesus lived out the law as both our example and perfect substitute. The greatest principles of God's law are embodied in the Ten Commandments and exemplified in the life of Christ. They express God's love, will, and purposes concerning human conduct and relationships and are binding upon all people in every age. These precepts are the basis of God's covenant with His people and the standard in God's judgment. Through the agency of the Holy Spirit, they point out sin and awaken a sense of need for a Savior. Salvation is all of grace and not of works, and its fruit is obedience to the commandments. This obedience develops Christians' character and result in a sense of well-being. It is evidence of our love for the Lord and our concern for our fellow human beings. The obedience of faith demonstrates the power of Christ to transform lives and therefore strengthens Christian witness. So imagine how God is great. Dahil Sabbath ngayon, Sabbath is God's gift to us as time for rest and restoration of our connection to God and others. It reminds us of God's creation and Jesus' grace. So ano ba yung command ng ating Panginoon? So papasok doon yung Ten Commandments. Pag sinabing Ten Commandments, yun yung pag-ibig natin sa Diyos at yung pag-ibig natin sa kapwa. Ang sabi ng Panginoon, you shall not have no other gods before me. So ayun ang Panginoon na may iba pang Diyos maliban sa Kanya. You shall not make for yourself a carved image or any likeness or anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. So ayun ang Panginoon na magawa tayo ng larawang inanyuan. Tayo yung gumagawa sa larawang inanyuan. Wala man niyang may mata, hindi makakita, gagawa natin ng ilong, hindi man makahinga, gagawa natin ng mata, hindi rin yan makakita, ginawa natin tainga, hindi yan makakarinig. Kahit anong gawa natin, instead na tayo gumagawa dun sa tips lang ito, tayo yung gumagawa dun sa curved na image na larawan na kawangis na ating Panginoon. Tapos binigyan natin ng honor, no? Atin itong sinamba or binigyan ng appreciation o ano bang pagka-honor natin sa as a symbol na kung ano-ano ginawa natin na parangal, ano ba, ito'y tips sa atin na binawalan tayo sa ating Panginoon, no? Ang sabi, you shall not make yourself a carved image or any likeness or anything there is in heaven. So kung ano mang nasa langit, huwag nating gagawing image, no? Para atin i-honor. Kasi wala man niyang mata. I mean mata, ginawa natin ng ilong, tainga, bibig, pero hindi yan nakapagsalita, nakakarinig. So, instead na tayo gumawa, dapat yung gumawa or nag-curve, yun yung magsasamba sa'yo o paano siya sasamba sa nagawa, hindi nga siya makapagsalita kasi nga kahoy siya o anong uri ng paggawa sa kanya. So magagalit yung ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na gawin natin iyon kasi ang Panginoon ang nag-create sa atin, tayo yung pupuri sa Panginoon. Tayo yung gumagawa sa kahoy giukit natin, nilagyan natin ng ilong, mata, bibig. So, yung inukit natin, dapat tayo ang sambay. Dahil tayo yung nag-ukit. So, hindi tayo pwede mag-appreciate niyan. Kasi hindi man yan niya ma-appreciate yung paggawa natin sa kanila, mga kahoy. Kasi wala man niyang buhay. So, ang gusto ng Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita, mananampalataya tayo. Kaya matatawag tayo na mananampalataya dahil kahit hindi natin siya nakikita,
tayo'y naniniwala na nandyan siya. So, wag nating baliwalain yung kanyang mga sinasabi. Kasi ang sabi niya, you shall not make for yourself a carved image or any likeness or anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me. So ayan ang Panginoon na yukbuan mo yung ginawa, no? Nakawangis ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon, magagalit yung Panginoon. Hindi sa atin yung consequences mula, ang sabi dito, fourth generation, ang sabi dito, fathers visiting the iniquity for the fathers of the children to the third and the fourth generation. So, third and fourth generation of those who hate me. So, yan po yung alalahanin natin. Ang Panginoon na ang magsabi. Basta tayo yung gumagawa sa kahoy, dapat yung kahoy ang sumamba sa atin. Pero hindi naman yan inuutos ng Panginoon, iba't natin gagawin. So, ang Diyos, ang creator natin po, siya yung ating sambahin. Huwag tayong gagawa ng pahirapan pa yung ating sarili. Nasundin na lang natin. Kung ayaw natin sumunod, choice natin, decision natin, tayo po yung nakakaalam. Kung ito ba'y pagpatuloy natin, nasa atin na po yan. Ang importante yan, pinaalalahanan tayo this morning. And ang sabi dito, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. So yung pangalan ng ating Panginoon, natin gamitin sa walang kabuluhan. And remember the Sabbath to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in the 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the 7th day and make it holy. Ito pa, maganda ito. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land the Lord your God is giving you. So, marami tayong makikilala dito na dahil sa hindi pagsunod sa mga magulang, gumagawa ng mga decision na paglabag, no? Ang gusto na pa yun, honor. Dahil sa pagiging suwail, kung saan-saan na lang, kumbaga sa buhay natin, may kanya-kanya tayong stories, may kanya-kanya tayong mga history ng ating buhay. Pero bago pa tayo pinanganak, may mga magulang tayo na papaalala sa atin kung ano yung tama, ano yung mali. Pero tayo talaga ay matigas ang ulo. No, kadalasan nakikita natin may mga taong at alam na mali, patuloy sa pagkakamali, instead na surrender sa Panginoon, nag-multiply pa yung mali. At ang consequences, yung mali hindi na ginawang, kumbaga ang mali, parang tinakpan na lang, kumbaga yung katotohanan, hindi nanguna si Kristo. Kumbaga, nirespeto, no, parang binigyan na ng honor dahil sa kasalanan. Parang blessing ang nangyari. So, isipin po natin, ang blessing na ibibigay ni Satan sa mundo nito, ibigay ni Satan lahat yan. Kasi pag sinasamba si Satan at nag-disobey tayo sa Panginoon, si Jesus mismo doon sa wilderness, pinakitaan siya ni Satanas, kung ako iyong sambahin, lahat ng nakikita ibibigay ni Satan. Imagine. Kaya huwag tayong magtaka na hindi lahat na ating na-receive na mga blessing ay galing sa Panginoon. Ang blessing na galing sa Panginoon, yung nag-obey ka sa God, mayroong principles, mayroong takot sa Diyos, gumagawa ka ng hindi kasinungalingan, nagtrabaho ka ng patas, yun po yung sa Panginoon. Yung ang Panginoon prinsipyo, kumbaga hindi ka nang loko ng tao, hindi ka gumagawa ng sira ng kapwa para iangat yung
anong gusto mo sa buhay. Maraming mga nakikita nating mga ganyang senaryo, pero ang Panginoon nagpaalala sa atin. No? Gusto ng Panginoon na mapabuti ang ating relasyon sa Kanya. Kasi ang sabi pa dito, honor, no? Honor your father and your mother that your days may belong the land that the Lord your God is giving you. Kasi ang consequences, hindi yan agad-agad maramdaman natin. Years yan bago, kaya nga yung iba tsaka na tumanda, tsaka na nagsisi, di ba? So, paalala sa atin, you shall not murder. Marami ding pumapatay kahit binawalan sa Panginoon. Bakit pumapatay? Kasi dahil sa kasalanan. You shall not commit adultery. Ayan. You shall not steal. You shall not bear the witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife and his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that is in your neighbor. So, pinaalalahanan tayo sa mga oras na ito. Pag tayo'y nakakilala na alam natin hindi sa atin, alam natin na mali na yan itong ginagawa, balikan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil ang pag-ibig ng Diyos, ito yung magturo sa tamang choice, tamang desisyon na sa atin, kung maniniwala tayo hindi, basta pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon, dahil lahat ng ating mga ginagawa may consequences yan. Ang gusto lang ng Panginoon na balik tayo sa Kanya, surrender sa Kanya, confess sa Kanya. Ang importante, ituwid yung mga dapat ituwid, dahil ang Panginoon ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, siya yung tunay na umiibig sa atin kahit anong bigay sa mundong ito. Good morning everyone. Ang ating part this morning is sharing, no? Bago tayo